Nilapitan ni Lin Moyo at Xia Zhou si Gao Yang, na ikinagulat niya dahil magkasama ang dalawa. Biglang tinukso ni Gao Yang si Xia Zhou at tinanong kung silang dalawa ba ay. Agad na nagalit si Xia Zhou at sinabing, tumahimik ka o babasagin ko yung bibig mo. Tumatawang sinabi ni Gao Yang na nagbibiro lang siya at huwag na silang pansinin. Sinabihan ni Xia Zhou si Gao Yang na huwag na maghanap ng party, at sumama siya sa kanila kapag natapos na ang cooldown. Sisiguruhin nilang makakarating siya sa level 12 bago ang pagsusulit. Tuwang-tuwa si Gao Yang at nagpasalamat. Talaga ba? Kayong dalawa ang aking tagapagligtas. Level 12 lang ang kailangan ng academy na gusto kong puntahan. Si Xia Zhou, naiinis na kay Gao Yang, sinabi, kung magpapatuloy ka sa ugali mong yan, hindi ka na namin tutulungan. Agad na isiniguro ni Gao Yang na huwag silang mag-aalala, at tiyak na makikinig siya sa kanila at susundin ang kanilang mga kagustuhan. Kung hiling nila na pumunta siya sa silangan, titiyakin niyang pupunta siya. Kung hihilingin nilang magkunwaring patay, gagawin niya ito. Si Xia Zhou, talagang naiinis na kay Gao Yang, hiniling na lang na tumahimik ito. Ulit-ulit na tinanong ni Gao Yang kung gaano pa katagal ang cooldown reset nila. Sinagot ni Xia Zhou na meron pa silang 10 oras. Si Gao Yang ay inihayag na magpapahinga muna sila at hahanap muna siya ng mga halimaw. Good luck, Moyo. Ako'y sumusuporta sa'yo. Balang araw, makakamit mo rin si Xia. Ngunit pagkatapos ay may apoy na biglang humabol kay Gao Yang. Galit na galit sinabi ni Xia Zhou. Nakakaasar talaga si Gao Yang, tama lang sa kanya habulin ng fireball. Sagot ni Lin Moyo, mahilig lang siyang mang-asar. Pagkatapos ng 10 oras, natapos ang cooldown reset ng dungeon ni Lin Moyo at Xia Zhou. Silang tatlo ay bumuo ng party at pumasok sa dungeon. Nag-aalala si Gao Yang, Boss Lin, Miss Xia, nagkamali ba kayo sa pagpili ng difficulty? Bakit tayo nasa nightmare? Sinagot siya ni Xia Zhou na huwag siyang mag-alala at sumunod lang sa kanilang likod. Natuwa si Xia Zhou na napansin niyang hindi lang siya ang may ganitong reaksyon. Sinabi pa niya, bakit ka ba masyadong dumidikit sa akin? Di ba isa kang knight? Si Gao Yang ay natatakot dahil nasa nightmare sila. Mamamatay ako kahit makatanggap lang ng gasgas. Habang sila ay nag-uusap, agad na tinapos ni Lin Moyo ang boss ng dungeon gamit ang corpse explosion. Gulat na gulat si Gao Yang sa pangyayari. Hindi niya makapaniwala na namatay ang boss ng dungeon ng ganoon kadali. Nasa nightmare sila, at kahit isang party na may 10 miyembro ay mahihirapan pa ring talunin ang boss na ito. Mayabang na sinagot ni Xia Zhou na walang dapat ikagulat. Nakaluhod na may takot na samamo si Gao Yang na isama siya ulit sa susunod na pag-clear nila ng dungeon. Sinabihan siya ni Xia Zhou na magpakalalaki at sumunod ng tama sa kanilang grupo. Si Lin Moyo hiniling na bitawan siya at sinisiguro niyang isasama siya sa susunod. Isa pang dungeon at magle-level up na si Lin Moyo sa level 16, si Xia Zhou naman ay magiging level 15, at si Gao Yang ay magiging level 12 na rin. Pagkatapos nito, haharapin na nila ang pagsusulit. Ang araw ay papalubog na. Sa pader ng lungsod ng South sa Zhaihai City, ilang mga punong guro ang magkasamang nakatayo at nag-uusap, tinitingnan ng disyerto sa labas ng pader ng lungsod. Oras na para sa mga estudyante na bumalik. Bukas ay araw ng malaking pagsusulit. Sinabihan ko silang dapat bumalik ngayon. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng malaking pagsusulit bukas. Tinanong ng lalaking nakasalamin si Principal Lu, balita ko yung 2 henyo sa eskwela mo. Narinig ko pareho silang naghahangad na makapasok sa Xiajing Academy. Tumingin si Lu yon sa malayo. Oo, si Moyo at si Xia Zhou parehong gustong mag-aral sa Xiajing Academy. Ang Xiajing Academy ay ang pinakakompetitibo. Ayon sa mga pamantayan ng mga nakaraang taon, ang mga nasa level 15 ang mas mataas na pagkakataong makapasok, at ang mga nasa level 16 ay tiyak na makakapasok ng walang magiging problema. Pero, mahirap. May pag-asa pa sa level 15, ngunit ang level 16 ay sobrang hirap makamit. Sa Zhaihai City, maliban kay Su Chenxing, tanging si Lin Mohan lang ang nakamit ng level 16 noong nakaraang taon. Akmang may isang lumitaw sa tanawin. Isang prinsipal ang nagsabi, ito ay mula sa aming paaralan. Sa pamamagitan ng teknik ng deteksyon, madali itong malaman ang level ng dumating. Xu Shen, level 12, swordsman. Ang prinsipal ay lubos na nasiyahan.
Ang level 12 ay sapat na para sa mas mataas na paaralan. May isa pang dumating si Wanming level 13 Eagle Eye Archer. Ang mga estudyante ay isa-isang bumabalik, at ang mga prinsipal ay nagpapaligsahan sa isa't isa. Sa ngayon, wala pa ring tunay na makamit na level 14, si Xia Zhou, Lin Moyo, at si Gao Yang. Bakit wala sa kanila ang bumalik? Habang ang langit ay nagiging mas madilim, medyo nag-aalala si Luyon. Logical na pagsasalita, dapat ang tatlo sa kanila ay babalik. May nangyari ba? Sa wakas, bago pa man tuluyang bumaba ang gabi, nakita ni Luyon ang tatlong katauhan. Narito na, sila ay babalik na rin. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Luyon. Ang resulta ay hindi mahalaga, basta't bumalik sila ng ligtas. Ang teknik ng deteksyon ay lumitaw isa-isa sa pagsalubong ng ihip ng hangin. Gao Yang level 12 Sword Shield Knight. Xia Zhou level 15 Elemental Mage. Gulat na gulat ang mga prinsipal, talagang nakamit ng babae ang level 15. Ibig sabihin meron siyang 80% chance na makapasok sa Xiajing Academy. Lumitaw ang detection kay Lin Moyo. Level 16, Necromancer. Hindi makapaniwala ang mga prinsipal sa kanyang level, mas mataas pa siya ng isang level kay Xia Zhou. Hindi ka panipaniwala ito, sabi ng isang prinsipal. Mukhang walang hinto sila sa pag-clear ng dungeon, tingnan ninyo ang kanilang kagamitan. Ang sandata at shield ni Gao Yang at ang scepter ni Xia Zhou ay parehong galing sa Goblin King. Ang kanilang drop rate ay sobrang baba kaya halos imposible na nakuha nila ito ng sabay. Mukhang pinagsikapan talaga nila, lumubog na ang araw at inihayag ng principal na mauna na sila sa loob ng bus at magpahinga, ihahatid sila sa eskwelahan kapag nakadating na ang lahat ng mga estudyante. Sa loob ng bus, si Lin Moyo ay nag-iisip. Ngayong nasa level 16 na siya, may kumpiyansa na siyang makapasok sa Xiajing Academy. Sa sikapin niyang makuha ang first place at subukan makapasok sa Creation Seminary. Kinabukasan, nagising si Lin Moyo ng tamang oras. Ang kanyang mental na lakas ay lubos nang nakabawi, at ang buong katawan ay nasa kondisyon na nasa pinakamataas na kalagayan. May kabuuang 100 na mga skeleton warrior na tahimik na nananatili sa summoning space, naghihintay para sa kanyang tawag anumang oras. Matapos ang 20 beses na pagtaas, ang 4 na dimensyonal na katangian ng bawat bronze level skeleton warrior ay umabot sa 5. May 2 skill din siyang sariling soul flame at corpse explosion. Nang dumating siya sa paaralan, maraming mga estudyante ang naroroon na. Si Gao Yang ay kumaway ng malakas kay Lin Moyo, Boss Lin. Lumakad si Lin Moyo patungo sa kanya at ninitian si Gao Yang bilang isang pagbati. Bagamat unang dumating si Lin Moyo tuwing araw, dahil sa kanyang personalidad, hindi siya gaanong popular sa kanyang mga kaklase. At dahil sa kanyang propesyon bilang isang necromancer, medyo natatakot ang mga estudyante sa kanya. Matapos ang ilang sandali, dumating na rin si Xia Zhou. Mas mataas ang popularidad ni Xia Zhou kaysa kay Lin Moyo, at nagkumpulan ang mga estudyante sa paligid ni Xia Zhou. Pumunta si Xia Zhou kay Lin Moyo ng hindi karaniwang kilos, confident ka ba? Sumagot si Lin Moyo ng oo. Nagngiti si Xia Zhou, kung ganon, magkikita tayo sa Xiajing Academy. Sumagot rin si Lin Moyo ng mahinahon. Matapos dumating ang lahat ng tao, lumapit si Luyon, ito ang teleportation stone para sa pagsusulit, bawat isa ay may isa. Sa sandaling ito, maaaring gamitin ng bawat isa ang teleportation stone. Ito'y dadalhin ng bawat isa sa silid-aralan ng pagsusulit. Pahihimayin ko na lang ito. Sa panahon ng pagsusulit, ang pinaka-importante ay siguruhin na ligtas kayo. Ligtas muna bago ang lahat. Ang mga estudyante ay isa-isa nang nag-activate ng teleportation stone. At bigla na lamang nawala sa isang mabilisang pagsiklab ng ilaw. Matapos na umalis ang lahat, nag-activate rin si Luyon ng teleportation stone at pumunta sa test center sa Shanghai City. Libu-libong tao ang nakilahok sa pagsusulit na ito mula sa mahigit 12 mga lungsod. Ang tore ng pagsusulit ay nagbukas. Ang makapangyarihang boses ay kumalat sa buong kwadra. Binuksan ang pinto sa unang palapag ng tore sa gitna ng ingay. Lahat ng mga kandidato, pakikinggan ng mabuti ang mga patakaran ng pagsusulit. Bawal magsalita at bawal magtanong. Ang mga lumabag ay diretso ng mapapadisqualify sa pagsusulit. May estudyanteng nag-uusap, bawal magtanong.
Paano kung meron kang hindi mo naintindihan? Biglang lumiwanag ang dalawang estudyante. At nagsalita ang mahiwagang boses, rules violated. Sa gulat ng lahat, tinakpan ni Gao Yang ang kanyang bibig. Si Lin Mouyo nakatingin kay Gao Yang, iniisip na mabuti na lang sakto ang talino niyang intindihin ang nangyari. Ang makapangyarihang boses ay naghayag. Ang trial tower ay magbibigay ng iba't ibang pagsusuri sa bawat profession. Ang battle type ay magkakaroon ng battle test, ang supports ay bibigyan ng bago-bagong sitwasyon. Matapos talunin ang trials, magkakaroon kayo ng pagkataong pumili ng 3 level bilang normal, nightmare, at hell level. Ang bawat level ay magbibigay ng ibang puntos. Ang puntos na inyong makukuha ay ang magiging basehan para makakapasok at magagamit sa academy na inyong gustong puntahan. Ang puntos na inyong makukuha ay mas mahalaga kesa sa gold coins sa loob ng academy. At sa huli, ang pwede kayong gumamit ng kahit anong equipment na meron kayo ngayon, pero hindi kayo pwedeng gumamit ng items at ang inyong storage space ay sinasarado. Ang hindi susunod sa alituntunin ay ma-disqualify. Ang lahat ng estudyante ay pumila na at pwede na pumasok sa tower. Ang mga examiner ay nag-uusap nakatingin kay Lin Mouyo. Ayan ba ang bagong necromancer profession na naiulat galing sa Zai-Hai City? Sa kanilang impormasyong natanggap isang summon ng mage ito at sana hindi sila mabibigo sa profession na ito. Ibibilang muna natin siya bilang rare mage at magpapadala tayo ng mage type na halimaw na mas mataas ng 2 level sa kanya. Sa harap ni Lin Mouyo, isang wolf orc mage nakaabang sa kanya. Dahil sa isang barrier hindi magamit ni Lin Mouyo ang detect upang silipin ang level at attribute ng halimaw na ito. Ang kanyang task ay patayin ang wolf orc mage sa pinakamabilis na paraan. Ang timer ay pababa ng 3, 2, 1, 0 at ginamit niya ang kanyang kakayanan na Soul Blaze. Sa isang iglap na matay ng isang atake ang wolf orc mage, lumitaw ang sa system ng examiner, pinatay ni Lin Mouyo ang orc mage ng 0.1 seconds. Hindi makapaniwala ang examiner, napatanong talaga bang 0.1 seconds? Ibig sabihin instant kill? Sa loob ng trial tower monitor room, dumating si Ning Zhofeng, isa sa pangunahing mga examiner. Tinanong siya kung bakit naroroon, at sinagot niyang ito ay dahil nabalitaan niya ang tungkol sa bagong propesyon at nais niyang makita ito. Ang mga iba pang examiner ay nag-uusap ukol sa kanilang gagawin dahil sa instant kill ni Lin Mouyo sa halimaw, at hindi nila alam kung paano sukatin ang kakayahan ng bagong propesyon na ito. Sinabi ni Ning Zhofeng sa mga examiner na kung hindi kaya sukatin ang kakayahan niya sa difficulty ng rare profession, ulitin nila ang pagsusulit at gawin itong legendary difficulty. Nagtanong ang isa sa mga examiner kung hindi ba ito patas sa kanya. Sinagot ni Ning Zhofeng na okay lang ito, dahil sa instant kill, sa unang pagsusulit bibigyan nila siya ng 100 puntos. Sa pangalawang pagsusulit, kung makapasa pa rin siya, personal niyang bibigyan ng 1,000 puntos. Lumipat ang eksena kay Lin Mouyo, at inanunsyo sa kanya na magsisimula na ang pangalawang pagsusulit. Ang task ay patayin ang halimaw sa harapan niya, isang level 20 na Wolf Beastman Mage. Ginamit muli ni Lin Mouyo ang kanyang Soul Blaze skill, at sa pangalawang pagkakataon, instant kill na naman. Hindi makapaniwala ang examiner dahil sa legendary difficulty na ang kinaharap ni Lin Mouyo. Sinabi ni Zhofeng na tama na ang pagsusulit at pumunta na sa second round ng pagsusulit. Inanunsyo ng examiner sa mga may combat professions na tapos na ang unang round ng pagsusulit. Ang kabuuang bilang ng lumahok sa pagsusulit ay 10,632 at ang mga pumasa ay umabot sa bilang na 5,220 katao. Inulat ang mga resulta ng pagsusulit, nangunguna si Lin Mouyo na may 0.1 segundo, 100 puntos, si Zhuo Mei, may 3.2 segundo, 70 puntos, si Xia Zhou, may 5.2 segundo, 40 puntos, at si Wang Zihao, may 5.5 segundo, 10 puntos. Iniisip ni Xia Zhou na alam niyang si Lin Mouyo ang magiging pangunahing kandidato, pero ang 0.1 segundo ay masyadong labis, kaya't hindi pa rin siya susuko. Samantala, nang makita ni Wang Zihao ang rangkang, napuno siya ng galit, at hindi matanggap ang resulta. Naniniwala siyang dapat siyang nasa unang pwesto at imposibleng magkaroon ng 0.1 segundo. May mali sa resulta. Iniisip ni Lin Mouyo, mukhang napasobra ata ako.
Ang second round ng pagsusulit ay magsisimula na, at pwede na kayong pumili ng difficulty. Babala, ang second round ay maaaring magdulot ng pinsala sa inyong sarili, kaya't pumili lamang ng naaayon sa inyong lakas. Kapag sa tingin ninyo hindi na ninyo kaya, sumigaw ng forfeit, at ang inyong pagsusulit ay titigil na, at ito ang magiging resulta ng inyong pagsusulit. Ang pagsusulit ay magtatagal ng 30 minuto. Sa normal, bawat halimaw ay may 1 puntos, sa nightmare, may 3 puntos, at sa hell, may 5 puntos. Sa isip ni Lin Moyo, mukhang maglalaban sila sa bilis ng pagpatay sa mga halimaw. Si Wang Zihao, isang level 16 Rage Warrior, ay nagsasabing ang pagpatay sa hell ay magbibigay ng 5 puntos, katumbas ng pagpatay sa 5 halimaw sa normal na difficulty. Kahit pa nangunguna si Lin Moyo, sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapatalo, at may tiwala siyang maungusan ang puntos ni Lin Moyo. Si Xia Zhou naman, isang level 15 Elemental Mage, ay pumili ng normal na difficulty. Dahil sa kanilang pagiging Elemental Mage, hindi sila angkop para sa malapitang labanan o one-on-one high difficulty combat. Ngunit kaya nilang manalo sa pamamagitan ng dami ng kanilang pinapatay. Nag-uusap ang mga examiner na labis na excited malaman kung anong difficulty ang pipiliin ni Lin Moyo. Ang round na ito ay isang pagsubok sa kanilang stamina. Kakayanin kaya nila ang 30 minuto na walang hinto? Hindi madali ang 30 minuto para sa isang simpleng estudyante. Si Lin Moyo ay pumili ng hell difficulty, na inaasahan na ng mga examiner at mga manonood. Ang mga principal na nanonood ay labis na natutuwa para kay Principal Luyon. Maswerte siya sa kanyang 2 estudyante na parang nanalo sa jackpot. 2 sa kanyang mga estudyante ay nasa top 3, at kung magiging champion si Lin Moyo, tiyak sisikat ang kanyang pangalan at makikilala siya. Ang pangalawang pagsusulit ay magsisimula na, at harapin ni Lin Moyo ang level 13 na Wolf Beastman Warrior Elite. Sa isip ni Lin Moyo, masyadong mahina ang mga halimaw na ito. Ngunit kung iisipin, kailangan itong gawin upang mapante sa ibang mga estudyante. Tinawag ni Lin Moyo ang kanyang 2 skeleton warrior upang patayin ang halimaw. Madali lang ito, at ang pangalawang halimaw ay lumitaw matapos ang 5 segundo ng pagpatay sa unang halimaw. Sa kanya, sapat na ang 2 skeleton warrior para sa pagsusulit na ito. Hindi makapaniwalang ang mga examiner sa lakas ng skeleton warrior ni Lin Moyo. Ito ay sobrang malakas kung ikukumpara sa ibang summoner class na kanilang nakita. At kayang-kaya pa niyang magtawag ng 2, itong bagong profession na ito ay labis na napakalakas. Si Wang Zihao ay ibinubuhos ang buong lakas sa bawat pag-atake, hindi pinapansin ang kanyang stamina, at mukhang hindi pa rin niya nalalampasan si Xia Zhou. Samantalang si Lin Moyo naman ay nakaupo at kumakain ng kamote. Hindi makapaniwalang ang mga examiner sa kanyang ginagawa. Sa buong kasaysayan ng pagsusulit, ngayon lang sila nakakita ng isang estudyante na kumakain habang nasa gitna ng pagsusulit. Napakadali ng pagsusulit na ito para sa kanya. Iniisip ni Zhu Feng na napaka-interesting ng binata habang nakatingin kay Lin Moyo. Natapos na ang ikalawang pagsusulit. Si Zihao ay mukhang pagod na, ngunit nagpapasalamat na at least natapos din. Pumatay siya ng hindi bababa sa 50 na halimaw sa hell difficulty at napakahirap gawin ito. Sa pagkakataong ito, ako na ang magiging pangunahing rankang. Inanunsyo na ng mga examiner ang pagwawakas ng ikalawang round ng pagsusulit. Mayroong 220 na sumali, 2,780 ang labis na nasugatan at nag-forfeit, at ang natitirang 2,440 ay maaaring huminto na o magpatuloy sa susunod na round ng pagsusulit. Si Zihao ay lumalaki ang mga mata sa kaka-excite habang ina-announce ang mga rankang. Ang nangunguna pa rin ay si Lin Moyo na may 1,605 puntos, si Zhou Mei na may 470 puntos, si Xia Zhou na may 270 puntos, at si Wang Zihao na may 265 puntos. Hindi siya makapaniwala sa resulta ng rankang. Napaka-imposible, bakit ganoon kataas ang puntos ni Lin Moyo? Ang bilis ng paglabas ng mga halimaw ay 5 segundo at may 12 na halimaw sa 1 minuto. Ang bawat halimaw ay nagbibigay ng 5 puntos, at ang maximum na pwedeng makuha sa hell difficulty sa loob ng 30 minuto ay 1,800 puntos. Kung mayroon siyang 1,605 puntos,
ibig sabihin ay pumatay siya ng 301 na mga halimaw. Hindi ba't kailangan niyang ng maraming oras para tapusin yon? Ang mga principal ng mga paaralan ay pinupuri si Principal Lu. Sobrang lakas ng iyong mga estudyante. Ang talentadong si So Kaishin, ilang taon na ang lumipas, ay nakuha lang ang 700 puntos. Si Lin Mouyo ngayon ay nakuha na ang 650 puntos sa ngayong round lamang. Ang ika-3 round ng pagsusulit ay malapit nang magsimula, at sa ngayon, boss level na halimaw ang kanilang haharapin upang sukatin ang kanilang kakayahan. Si Lin Mouyo ay pinili pa rin ang Hell level. Ang kalaban niyang boss ay isang level 15 Wolf Beastman Captain, may mataas na mga estadistika ngunit hindi pa rin may kukumpara sa mga elites ng Zai-Hai Mines. Kahit Hell level ito, mababa pa rin ang mga estadistika kung ikukumpara sa tunay na Hell level, sapagkat kailangang may pantay ito sa ibang mga estudyante. Hindi na natutuwa si Lin Mouyo, sa halip, inaakala niyang mas mag-e-enjoy siya sa Hell level. Mayroong 5 round ng pagsusulit, at umaasa siyang sa huling 2 rounds ay makakatagpo siya ng totoong hamon. Si Wang Zihao, Xia Zhou, at Zhou Mei ay patuloy na inuusisa ang ika-3 pagsusulit. Hindi rin nagpapabeya si Lin Mouyo na itumba ang mga halimaw sa pamamagitan ng instant kill. Kahit na nagugulat pa rin ang mga examiner sa kakayahan ng kanyang mga skeleton warrior. Lubos na malakas ang kanyang mga summon, ngunit may kakayahan pa rin silang mag-rage shot. Labis talaga ang lakas ni Lin Mouyo, at iyon ang pangunahing dahilan kung bakit nabigo ang mga examiner na sukatin ang kanyang kabuuang kakayahan. Nag-aabang sila sa ika-5 round, kung saan kailangan niyang pumasa upang maging provincial champion. Ngunit sa tingin ng isa sa mga examiner, kahit sa ika-5 round ay hindi na nila magagawang sukatin ang buong lakas ni Lin Mouyo. Ipinakita ang mga rangkang ng pagsusulit, at si Lin Mouyo pa rin ang nangunguna na may 2,105 puntos. Si Zhou Mei ay may 970 puntos, Xia Zhou na may 770 puntos, at si Wang Zihao na may 765 puntos. Nakita ni Lin Mouyo ang pangalan ni Gao Yang sa rangkang na may 302 puntos. Nakita niyang pinagsusumikapan ni Gao Yang ang pagsusulit na ito. Inanunsyo na ng examiner ang ika-4 na round ng pagsusulit, at sa pagkakataong ito, tataas ang kahirapan at lakas ng mga halimaw, pati na rin ang panganib. Maaari kang magpatuloy o sumuko. Hindi pa rin sumusuko si Wang Zihao. Iniisip niyang ang ika-4 na round ay magsisimula na, at dito niya makakamit ang kanyang pagkakataon. Patuloy ang anunsyo ng examiner, batay sa kanilang resulta. Hindi na dapat isipin ang pagpasok sa top academy. Tiyak na makakapasok na sila. Kung nais ninyong magpatuloy, igagalang namin ang inyong pasya. Ang patakaran sa ika-4 na round ay ang bawat isa ay makakatanggap ng 10 beses na pagsalakay mula sa mga halimaw. Sa bawat pagsalakay, may kabuuang 10 halimaw, para sa kabuuang 100 halimaw. Patuloy silang lalabas kahit hindi pa ninyo mapatay ang unang grupo. Ang huling pagsalakay ay ang boss level na halimaw. Makakapasa kayo kapag napagtibay ninyo ang lahat ng halimaw na lumitaw. Matapos malampasan ang mga halimaw, ang bawat puntos ninyo ay maaaring ma-multiply sa kabuuang 2,000. Nakatingin ang mga examiner kay Lin Mouyo, iniisip kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. May nagsabi na ang pinakamagandang paraan upang labanan ang summoner ay ang direktang pagsalakay sa summoner mismo. Iniisip na baka magpanik na si Lin Mouyo sa oras na ito. Ngunit agad na sinabi ni Ning Zuofeng, sa palagay ko, kahit sa round na ito, hindi pa rin natin masusukat ang tunay na kakayahan ni Lin Mouyo.